Madaling hindi ito mapansin. Isang batang babae, 5 taong gulang pa lamang, ang tahimik na nakatayo sa aisle ng cereal, yakap-yakap ang isang luma at gusot na teddy bear sa kanyang dibdib. Isang kamay ang nakayakap sa kanyang laruan, habang ang isa ay gumagawa ng maliit, halos hindi mapansing galaw, nakaharap ang palad palabas, ang hinlalaki ay nakatiklop, at ang mga daliri dahan-dahang bumalot dito. Sa isang taong hindi alam ang kahulugan nito, tila wala lang ang kilos na iyon, parang wala lang talaga. Pero para sa isang nakakaalam, ang munting galaw na iyon ay hindi basta-basta. Isa itong tahimik na pagsusumamo, isang nakatagong hiling ng tulong. Iisa lang ang nakapansin at hindi iyon tao. Isang German Shepherd na ang pangalan ay Echo. Nakatayo si Echo sa tabi ng kanyang tagapagsanay, si Officer Luca Rivas. Nasa regular nilang Martes na pag-iikot sila noon sa lokal na supermarket sa downtown Brookridge, isang tahimik na bayan kung saan mas marami pa ang paradahan kaysa sa tao. Karamihan ng araw ay walang kakaiba. Karaniwan, si Echo ay nagsusuri ng mga shopping cart at pinapasaya ang mga bata sa kanyang presensya. Pero may nagbago noong araw na iyon. Huminto siya bigla sa aisle 12, nakataas ang mga tenga, matigas ang buntot at nakatutok ang tingin sa isang batang babae sa tabi ng mga cereal. Hindi ang lalaking katabi ng bata ang nakakuha ng atensyon ni Echo. Matangkad ang lalaki, may mga tattoo, abalang pinipili ang mga kahon ng cereal na parang walang pakialam. Pero ang mahalaga ay ang bata. Nararamdaman ni Echo na may mali. Napansin din iyon ni Officer Rivas. Sinundan niya ang titig ni Echo hanggang sa makita niya ang bata. Magulo ang buhok ng bata, kulay ginto, at suot niya ang isang pink na damit na may mga luma ng mantsa. Napakabanayad ng kanyang pagkakatayo, hindi normal para sa isang bata. Hawak-hawak niya ang isang lumang teddy bear, may lukot na tenga. Pero ang pinakamahalaga ay ang kanyang kamay, ang senyas. Bumilis ang tibok ng puso ni Rivas. Naalala niya ang training, ang mga distress signal mula sa mga bata, bihira, madaling hindi mapansin. Pero ipinangako niya sa sarili na kung sakaling makita niya ito, tutugon siya. Ipinatong ng lalaki ang kamay niya sa balikat ng bata. Nanigas ang bata at napayuko ang kanyang mga mata. "Tara na, Valentina," ani ng lalaki sa isang boses na walang emosyon. Masyadong kalmado, masyadong sanay. Tahimik lang ang bata. Mas lalo niyang niyakap ang teddy bear. Maingat na hinila ni Rivas ang leash ni Echo at sumunod mula sa di kalayuan. Sanay si Echo na makaamoy ng pampasabog, makahanap ng nawawalang tao at kahit makaramdam ng emosyonal na pagdurusa sa pamamagitan ng amoy. Pero kung minsan lampas pa sa training ang instinct at alam ni Echo, kailangan ng tulong ng batang ito. Nagkunwaring nag-iikot si Rivas sa aisle ng peanut butter, kalmado ang panlabas pero puno ng kaba sa loob. Nakarating na sa checkout ang lalaki at si Valentina. Ngumiti ang cashier at kinausap si Valentina, hinangaan ang kanyang teddy bear. Sa isang iglap, sumilay ang munting liwanag sa mukha ni Valentina, ngunit nang ipatong muli ng lalaki ang kamay niya sa likod ng bata, agad itong naglaho. "Mahiyain lang siya," ani ng lalaki, may pilit ng ngiti sa labi. Umungol si Echo, mahina lang, halos hindi marinig, pero napansin iyon ni Rivas. Kilala niya ang tunog na iyon. Hindi iyon banta, isa iyong palatandaan. Isang babala. Nagbayad ng cash ang lalaki at inalalayan si Valentina papalabas patungo sa paradahan. Nanatili muna si Rivas sa loob. Kailangan niyang magdesisyon, makialam o hayaan silang umalis. Hindi pa nagsasalita ang bata. Walang batas na nilabag ang lalaki. Maaaring wala lang ang senyas ng kamay. Pero nakatayo si Echo sa tapat ng automatikong pinto. Nakatayo ng tuwid ang buntot, nakataas ang ulo at matalim ang tingin habang papaalis ang lumang sedan. Para kay Rivas, sapat na yon. Agad siyang kumilos, nagtungo sa kanyang patrol car at walang pag-aalinlangang tumalon si Echo papasok.
Habang umaandar ang makina, mahina siyang nagsalita. Hindi natin hahayaang matapos ito ng ganito. Kung naniniwala kang nakakaramdam ang mga hayop ng higit sa atin at naaantig ka sa mga totoong kwentong puno ng emosyon tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe at manatili kasama namin dito sa Heroes for Animals. Dahil kung minsan, instinct lang talaga ang mahalaga. Sinundan nila ang kupas na asul na sedan sa kahabaan ng Maple Street mula sa ligtas na distansya. Di kalaunan, tumigil ito sa isang lumang apartment complex sa dulo ng bayan. Hindi agad lumapit si Rivas, pumarada siya sa tapat, sa gasolinahan at isinatala ang plate number at unit 2B at naghintay. Sumandal si Echo sa unahan, hindi inaalis ang tingin sa gusali. Maghihintay tayo, bulong ni Rivas. At naghintay nga sila. Lumipas ang 10 minuto, tapos bahagyang gumalaw ang kortina sa itaas. Nandoon siya, si Valentina. Mabilis na sulyap lang sa kanyang mukha, sumisilip sa pagitan ng sirang blinds. Hawak pa rin ang kanyang teddy bear, nakatingin pa rin, umaasa pa rin. Tinawagan ni Rivas ang dispatch para i-report ang sitwasyon. Walang formal na reklamo, walang legal na basehan para makialam. Ang tanging nagawa ni Officer Rivas ay isulat ang isang maikling tala. Nakita ang posibleng senyas ng distress mula sa isang menor de edad. Isinasagawa ang di-opisyal na follow-up. Pumailan lang ang boses ng sergeant sa radyo. Bumalik ka na sa istasyon para sa debrief, Rivas. Alam mo ang protocol. Tumingin si Rivas kay Echo. Hindi siya tinitingnan ng aso. Nakatutok pa rin ang mga mata nito sa bintana ng apartment. Hindi, mahina niyang bulong. Hindi ngayon. Dumaan siya sa harap ng apartment, dahan-dahan lang, isang beses. Nakatayo si Echo sa upuan. Nakaturo ang ilong sa bintana sa ikalawang palapag. Saka pa lamang siya bumalik patungong istasyon matapos umiikot sa buong block at maalala ng eksakto ang bawat sulok ng gusali. Bawat labasan, bawat taong nasa paligid, hindi pa tapos ito. Pagbalik sa presinto, nirepaso ni Rivas ang lahat ng meron siya pero hindi sapat. Walang matibay na ebidensya, walang legal na basehan, wala ni isang bagay na pwedeng itayo sa korte pero sa kaibuturan niya alam niyang may mali. At ang reaksyon ni Echo ang lalong nagpapatibay sa kanyang kutob. Hindi naman tumahol si Echo, hindi siya sinanay para doon, maliban na lang kung may agarang panganib. Pero mas nagsalita ang kanyang kilos kaysa sa anumang salita, alerto, nagbabantay, handa. Kinagabihan mag-isa si Rivas sa kanyang hapagkainan. Mahina ang ilaw, bukas ang kanyang laptop. Paulit-ulit niyang pinanood ang bodycam footage. Wala masyadong makikita. Maikling, nanginginig na kuha mula sa belt camera, ang aisle, ang checkout counter, si Echo na nakatutok sa pinto palabas. Tapos nakita niya ulit, frame by frame, ang senyas ng kamay, maliit, pinag-aralan at masakit sa puso. Pinahinto niya ang video. Mula sa kabilang dulo ng silid, iniangat ni Echo ang ulo mula sa kanyang pahingahan sa may pintuan, na alerto sa pamilyar na tunog ng pagpos. Ikaw ang unang nakapansin, mahina sabi ni Rivas. Ikaw ang unang nakakita sa kanya. Doon siya nangako sa sarili. Hindi niya hahayaang maging isa lang si Valentina sa mga kasong muntik na nilang matulungan. Kailangan may paraan kahit hindi pa niya alam kung ano. Pero alam na ni Echo, sapagkat minsan ang pinakamahuhusay na bayani ay hindi nagsasalita, nananatili lang silang malapit. At maghintay, iba ang pakiramdam kinaumagahan sa Brookridge. Mas malamig ang liwanag, mas tahimik ang mga kalsada. Dumating si Officer Rivas sa paradahan ng departamento ng alas 6:42 ng umaga, halos kalahating oras na mas maaga kaysa sa nakasanayan. Kape sa isang kamay at si Echo'y maayos na naglalakad sa tabi niya. Nakatutok si Echo, alerto, oo, pero higit pa roon, may tensyon sa kanyang tindig.
Parang hindi rin siya tumigil sa pag-iisip tungkol sa batang babae na nakasuot ng pink na damit. Halos hindi natulog si Rivas. Hindi siya tinigilan ng imahe ng maliliit na daliri ni Valentina na dahan-dahang bumalot sa senyas na iyon. Matagal matapos si Echo ay makatulog sa paanan ng kama, gising pa rin si Rivas, binabasa muli ang manual tungkol sa distress signals ng mga bata, pinapanood ang mga training clips, pinag-aaralan ang mga ekspresyon, at paulit-ulit na tinitingnan ang frozen frame na iyon, paulit-ulit. Ngayon, habang binubuksan ang kanyang locker, kinuha niya ang isang Manila folder at isinilid ito sa loob ng kanyang vest. Nandoon ang mga personal na tala, mga nakaprint na legal na sanggunian at isang kopya ng incident summary na hindi pa rin niya naisusumite. "Maaga ka ngayon," sabi ng isang boses sa likuran niya. Nakatayo sa may pintuan ng break room si Sergeant Teresa Navarro, may hawak na itim na kape. 52 anyos, matalim ang mga matang kulay yelo, ang buhok ay mahigpit na nakapusod sa kulay abungbun. At ang boses ay halo ng graba at asukal. Wala na siyang hindi nakita at kaya niyang manatiling kalmado sa gitna ng anumang unos. "May bumabagabag sa iyo, Rivas." Sandali siyang nagatubili tapos tumango. "Sa tingin ko may batang nasa panganib. Wala lang akong sapat na ebidensya sa ngayon." Bahagyang kumunot ang noo ni Navarro. "Halika, mag-usap tayo." Sa loob ng kanyang opisina, inilatag ni Rivas ang lahat. Ang alertong kilos ni Echo, ang tahimik na senyas ng kamay, ang pagkamahiyain ng bata, ang labis na kontroladong kilos ng lalaki. Hindi sumabat si Navarro, nakinig lang siya. Nang matapos si Rivas, sumandal siya sa upuan at dahan-dahang tumango, puno ng pag-iisip. "Alam mong hindi malawak ang tinuturo, yang senyas na yan. Karamihan ni hindi alam na umiiral iyon." Pero nakilala ito ni Echo, matatag na sagot ni Rivas. Tumingin si Navarro sa aso na tahimik na nakahiga sa tabi ni Rivas. Isa siyang pambihirang kasama. "Hindi lang siya basta kasama," sagot ni Rivas. "Nararamdaman niyang may mali. Sigurado ako." Tahimik siyang pinagmasdan ni Navarro sa kabumunot ng folder mula sa drawer. "Siguraduhin nating tama ang proseso kahit na umaasa tayo sa kutob mo," sabi ni Sergeant Navarro habang inaabot kay Rivas ang isang form. Isang request form iyon para sa community welfare check. "Sasama ako," dagdag niya. "Makikita mo ulit ang bata at kung may mapansin kang kakaiba, may backup ka." Hindi na sumagot si Rivas. Tumango lang siya, puno ng pasasalamat. Yumuko siya at ikinabit ang leash ni Echo. "Tara, puntahan natin siya." 2:30 ng hapon, isang hindi markadong kulay tan na patrol car ang huminto sa Sunset Manor Apartments. Ang pintura ng gusali ay kupas at natutuklap at may sirang shopping cart na nakasandal sa kinakalawang na basurahan. May ilang bisikleta at laruan sa labas ng ilang unit pero wala sa harap ng Unit 2B. Pagkalundag ni Echo palabas ng sasakyan, agad na tumingin ang aso sa bintana sa ikalawang palapag ng Unit 2B. "Tandaan," sabi ni Navarro habang inaayos ang kanyang utility belt, "check lang to, hindi tayo nandito para manumbat, panatilihing mahinahon." Tumango si Rivas ng tahimik. Malapit lang si Echo habang paakyat sila sa luma at kupas na hagdan. Amoy ng lumang pagkain at panlinis ang sumalubong sa pasilyo, parang pinaghalong spaghetti sauce at bleach. Marami sa mga pintuan ng apartment ay may tuklap na pintura at ang mga numero ay nawawala o nakabitin ng tabingi. Ang Unit 2B ay nasa dulo. Kupas na asul ang pintuan. Kumatok si Navarro, matibay, diretso, walang paligoy-ligoy. Katahimikan, kumatok siyang muli, ngayon ay nagpapakilala na. Metro Police Department, routine lang na wellness check. May narinig silang mga yabag, isang saglit ng katahimikan, tapos ang tunog ng kadena na inaalis. Bumukas ang pinto ng kaunti. Sumilip ang lalaking nakita nila sa grocery store. Sa malapitan, mas matanda siya kaysa sa inaasahan ni Rivas. Siguro nasa huling bahagi na ng 30.
Hindi ahit, matipuno ang pangangatawan at bakat ang mga masel sa ilalim ng kanyang luma at kupas na t-shirt. May mga tattoo na gumagapang sa kanyang mga braso. May problema ba mga opisyal? Tanong niya. Nagpakawala ng mahinahong ngiti si Navarro. Routine lang na community check. May ilang ulat tungkol sa kakaibang galaw sa lugar. Pwede ba kaming magtanong ng kaunti? Saglit siyang tumigil bago sumagot. Oo, siguro. Pero hindi pa rin niya binuksan ng mas malaki ang pinto. Pinagmasdan ni Rivas ang bawat detalye kung paano siya pumwesto para harangan ng pasukan ang kawalan ng anumang tunog mula sa loob. Sa loob, may luma at gusgusing sofa, isang lumang TV. Walang gamit ng bata, walang kulay, walang palatandaan na may batang nakatira roon. Mag-isa ka bang nakatira dito? Tanong ni Navarro, kaswal ang tono. Hindi naman, sagot ng lalaki. Bantay ako ng anak ng kaibigan. Nasa out of town siya, may trabaho. Ano ang pangalan ng bata? Tanong ni Navarro. Valentina, sagot niya. Sa pagkarinig sa pangalan, bahagyang gumalaw si Eco sa tabi ni Rivas. Nandito ba ngayon si Valentina? Tanong muli ni Navarro. Natutulog, sagot ng lalaki, mabilis. Pwede ba naming batiin siya? Dagdag ni Rivas, mahinahon ang tono. Hindi siya komportable sa estranghero, kinakabahan siya. Sagot ng lalaki, pinanatiling kalmado ang boses. Naiintindihan namin, sagot ni Navarro. Gusto lang naming makilala ng mga bata sa patrol area na nandito kami para sa kanila, na pwede silang magtiwala sa amin. Tahimik. Tulog siya, ulit ng lalaki, siguro sa ibang araw na lang. Tumango si Navarro, magalang. Sige, ito ang calling card ko. Iniabot niya ang business card sa lalaki. Kung kailangan niyo ng tulong, ikaw man o si Valentina, tumawag lang kayo. Kinuha niya ang card, halatang nag-aalangan. Sige. Tumunog ang kandado ng isara ang pinto. Pagbalik sa cruiser, malalim ang buntong hininga ni Rivas. Wala tayong nakita, mahina niyang sabi. Umiling si Navarro. Nakita natin ang lahat. Tumingin si Rivas, walang mga laruan, walang ingay, walang kahit anong palatandaan ng bata. At nakatayo siya sa pintuan na parang panangga. Iniisip mong delikado siya? Tanong nito. Iniisip kong hindi siya ang magulang ng bata, sagot ni Navarro. Mula sa likuran ng sasakyan, marahang umungol si Eco, parang may lungkot. Lumingon si Navarro, sang-ayon siya. Kinagabihan dumaan si Rivas sa kainan ni Maria para sa mabilisang kape. Nakahiga si Eco sa sahig sa tabi ng kanyang booth. Tahimik ang lugar, may dalawang matandang babae lang ang nagkukwentuhan sa may bintana. Sa unay hindi nakikinig si Rivas pero may narinig siya sa usapan nila. Yung batang babae, yung maliit na blonde, sabi ng isa. Nakita ko kahapon sa Suds and Bubbles kasama yung lalaki. Natahimik si Rivas. Nakaupo lang siya, dagdag ng isa. Tahimik, mahigpit na yakap ang teddy bear niya na parang dun na lang siya kumakapit. Parang kakaiba, patuloy ng una. Karaniwan ng mga bata malikot, siya halos hindi gumalaw. Tumayo si Rivas at lumapit sa kanilang mesa ng mahinahon. Pasensya na po, pwedeng makisingit saglit. Isa po akong opisyal, si Rivas. May nabanggit kayo tungkol sa isang batang babae. Tumango ang babae, may bakas ng pag-aalala sa mga mata. Oo, sa labahan, Miyerkules ng hapon. Hindi siya nagsalita. Yung lalaking kasama niya parang walang pakialam sa kanya. May sugat ba siya? Tanong ni Rivas. Wala, sagot ng babae, pero parang malayo ang iniisip. Sumabat ang pangalawang babae. 3 dekada na akong nagtuturo sa kindergarten. Alam ko kung kailan ang isang bata ay nagsasara na ng damdamin. Bahagyang tumango si Rivas bilang pasasalamat at lumakad palayo kasama si Eco. Kinagabihan, tahimik siyang nakaupo sa madilim na sala. Binabalikan ang mga tala. Nasa tabi niya si Eco. Nakadapa at alerto ang mga tenga. Alam ko, bulong ni Rivas, nakatitig pa rin sa papel. Hindi pa tayo tapos. Kumuha siya ng sticky note at sumulat ng isang salita. Bantayan. Idinikit niya ito sa refrigerator, sa tabi ng mga medalya sa pagsasanay ni Eco.
babalik sila bukas. Hindi para kumprontahin, para magmasid. Dahil minsan, ang katotohanan ay hindi sumisigaw. Minsan, tahimik lang itong nagtatago. At minsan, isang aso ang nakakakita ng hindi napapansin ng tao. Kinabukasan, madilim ang langit at makulimlim, nagbibigay ng mas mabigat na pakiramdam sa maliit na bayan ng Brookridge. Isinuot ni Officer Luca Rivas ang vest ni Echo ng sanay na sanay. Nagtagpo ang kanilang mga mata, kalma, matalim at matatag. Ang tindig ni Echo ang nagsabi ng lahat, handa na siya. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang batang babae. Ganon din si Rivas. Pagsapit ng alas 9 ng umaga, nakaparada na sila sa may kalayuan sa Sunset Manor. Sapat para hindi makatawag pansin pero malapit para makapagbantay. Tahimik ang lugar. Nandoon pa rin ang parehong asul na sedan mula kahapon, bahagyang lupaypay ang mga gulong na tila hindi na nagalaw ng ilang araw. Uminom si Rivas ng mapait na kape mula sa gasolinahan at napangiwi. Tahimik na umupo si Echo sa tabi niya, gumagalaw ang mga tenga sa bawat munting ingay. Sigawang ilang pinto ang layo, pumalakang pinto, kaluskos ng luma at kalawangin na sampayan. Pero binaliwala niya ang lahat ng iyon. Nakatutok ang atensyon niya sa apartment 2B. Naghintay sila. Lumipas ang isang oras, saka nagkaroon ng kilos. Lumabas ang isang lalaki. Ayon sa listahan ng mga nakatira, si Dante Alvarez. May bit-bit na grocery bag at cellphone. Wala ang batang babae. Pinanood ni Rivas habang tumatawid ito sa parking lot papunta sa gasolinahan. Nang luminaw ang daan, lumingon siya kay Echo. Maglakad-lakad tayo. Lumabas sila ng kotse na parang karaniwang patrol lang. Relax ang lakad ni Rivas pero sa loob-loob niya ay tensyonado. Lumakad sila sa likuran ng gusali. Huminto si Echo sa hagdanan at inamoy ang semento. Paling-paling ang kanyang ilong tapos tumingala. Mahinang ungol ang pinakawalan niya. Nandoon pa rin siya, bulong ni Rivas. Nauna nang lumakad si Echo papunta sa malapit na basurahan. Hindi inaasahan ni Rivas na may makikita pero huminto si Echo malapit sa basurahan, dahan-dahang humagod ng paa sa takip, saka tumahol ng mahinahon at kontrolado. Gamit ang panulat, binuksan ni Rivas ang takip. Sa loob ng kalat, mga lumang take-out box at maruruming papel, may natagpo ang bahagyang sinunog na litrato. Ipinakita nito ang isang babaeng nakangiti, yakap ang batang may kulot at mapuputing buhok. Sa ilalim nito, may isang gusot na crayon drawing, isang bahay, isang batang babae na stick figure, at isa pang figura, mas malaki, nakakatindig balahibo, may galit na pulang mata na ginuhitan sa mukha. Hindi na kailangan ni Rivas ng paliwanag mula kay Echo. Sapat na ang guhit. Sa himpilan, tinitigan ni Sergeant Navarro ang larawan at ang guhit na nakalatag sa mesa. Tumingin si Rivas sa kanya. Sa tingin mo ba kulang pa rin tayo sa ebidensya? Tahimik lang siya 2 beses na kinatok ang ballpen sa mesa. Sa wakas, tumingin siya kay Rivas. Malapit na tayo, pero hindi sapat para sa warrant. Napakagat sa labi si Rivas. Nandun ang bata sa apartment na yon, Pat. Kadalasan mag-isa siya, walang laruan, walang ilaw, walang bakas na tahanan yon ng bata. Naniniwala ako sa iyo, tugon ni Navarro matatag. Pero kapag kumilos tayo nang wala sa oras, mawawala ang pagkakataon natin. Kailangan natin ng bisita mula sa social services. Tahimik si Rivas, tapos bahagyang tumango. May kilala ako. Kinagabihan, sa isang tahimik na booth sa diner, kaharap ni Rivas si Vanessa Herrera. Isa siyang veteranong social worker, nasa late 30s, kalmado at kumpiyansa, may mga matang agad, pinagkakatiwalaan ng mga bata. Ipinasa ni Rivas sa kanya ang guhit. Ilang segundo siyang walang imik, pinagmasdan lang ito. Tumingin siya sa kanya. Alam mo bang maraming bata ang gumuguhit ng ganito bago pa sila makapagsalita? Sobra, sagot ni Rivas. Huminga ng malalim si Vanessa. Gagawa tayo ng welfare check. Simple lang, walang agresibo.
Tiningnan niya si Rivas ng seryoso. Ako lang ang kakatok. Kayo ni Echo manatili sa tago. Kapag may mali, hahanap ako ng paraan para makapasok. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik sila sa Sunset Manor. Lumapit si Vanessa sa apartment 2B mag-isa, may hawak na clipboard, mahinahon na parang nurse sa kanyang routine. Nakatago si Rivas malapit sa hagdanan. Sapat ang layo para hindi makita pero handang kumilos kung kailangan. Tahimik na nakaupo si Echo sa tabi niya, hindi gumagalaw, matalim ang mga mata. Sumilip sila sa maliit na siwang sa dingding ng hallway. Talk, talk. Ginoong Alvarez, ako si Vanessa Herrera mula sa Child Protective Services. Gusto ko po sanang makausap kayo sandali. Sumunod ang katahimikan. Ramdam ni Rivas ang pagigting ni Echo. Pagkalipas ng mahabang saglit, dumaan ang kaluskos ng pinto ang dahan-dahang bumukas. Mas mahina na ang boses ng lalaki, hindi na kasing kumpiyansa ng dati. Maayos naman siya. Naniniwala ako sa iyo, sagot ni Vanessa ng may kabaitan. Pero kailangan ko pa rin siyang makita, sandali lang. Tulog siya. Walang problema, makapaghihintay kami. Muling natahimik. Hinigpitan ni Rivas ang kapit sa tali. Yumuko si Echo, handang kumilos. Muling nagsalita ang lalaki. Panandalian lang siya dito, umalis kasi ang nanay niya. Wala akong dokumento pero wala naman akong ginagawang masama. Kalmado pa rin ang tono ni Vanessa. Hayaan mo akong makita siya. Kung maayos ang lahat, aalis ako sa loob ng 5 minuto. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pigil hiningang pinanood ni Rivas habang pumasok si Vanessa. 10 minuto ang lumipas, tapos 15. Hindi gumalaw si Echo. Pagdating ng ika-20 minuto, muling bumukas ang pinto. Lumabas si Vanessa. Kalma ang ekspresyon pero may bigat sa kanyang mga mata. Dumiretso siya kay Rivas. Kailangan na nating ituloy ito, mahina niyang sabi. Anong sinabi niya? Hindi gaanong sa salita pero malinaw ang sinasabi ng katawan niya. Natatakot ba siya? Litong-lito siya pero sa palagay ko hindi siya pakiramdam ligtas. Tumango si Rivas. Ibig sabihin oras na para ilabas siya roon. Kinagabihan sa apartment ni Rivas, nakapulupot si Echo sa tabi ng sofa habang sila ni Vanessa ay nasa mesa napapalibutan ng mga dokumento. Sabi niya ang pangalan ng teddy bear niya ay si Mr. Buttons. Mahina ang boses ni Vanessa. Yun na lang ang natitirang bagay mula sa nanay niya. Napahawak si Rivas sa mukha, pagod na pagod. May lead ba tungkol sa nanay niya? Wala. Walang record sa eskwelahan, walang medical file, parang hindi nag-exist si Valentina Ortega. Anong susunod nating hakbang? Dadaan tayo sa legal na proseso, paliwanag ni Vanessa. Bukas ng umaga, hihiling ako ng court-approved welfare check. Sa guhit, litrato at mga interview, sapat na ang ebidensya natin. Tumingin siya kay Echo, parang may iniisip. Alam na niya mula pa lang sa simula na may mali, hindi ba? Bahagyang ngumiti si Rivas. Alam na alam niya. Gabi na, pero hindi makatulog si Rivas. Bandang 2:00 ng madaling araw, bumangon siya, nagsuot ng hoodie at tumayo sa tabi ng bintana, nakatitig sa tahimik na kalsada. Tahimik na lumapit si Echo at sumandal sa kanya. Malapit na tayo, bulong niya. Isang hakbang na lang. Dahan-dahan niyang hinaplos ang balahibo nito. Hindi ka lang matalino, Echo. Isa ka sa amin. Kumalabog ng isang beses ang buntot niya sa sahig bilang tugon. Sa labas, unti-unting lumakas ang hangin. Sa kung saan mang bahagi ng lungsod, may isang batang babaeng mahigpit ang yakap sa teddy bear niya, naghihintay. Umaga ng welfare visit, kakaiba ang katahimikan. Walang hangin, walang ibon, tanging mahinang ugong ng trapiko at tahol ng asong malayo. Sa loob ng police cruiser, nakaupo si Officer Luca Rivas sa manibela, malinis ang uniforme, mahigpit ang hawak ng kanyang mga kamay. Nasa tabi niya si Echo, nakatitig sa entrada ng Sunset Manor na tila may inaasahang mangyayari. Sa likuran, si Vanessa Herrera, social worker at matatag na gabay. Puno ng tala ang kanyang clipboard, pero kalmado ang kanyang boses. Tandaan! Aniya habang inaayos ang ID, hindi tayo nandito para manisi.
Nandito tayo para tiyaking ayos ang bata. Kung ayos siya, lalakad tayo. Kung hindi, kikilos tayo. Unahin ang kabutihan, hindi ang komprontasyon. Tahimik na tumango si Rivas. Tumayo agad si Eco pagkaparada ng sasakyan. Handa na siya. Umakyat sila sa pamilyar na hagdan, pero ngayon, hindi na sila magalang na kumakatok. Ngayon, may dalang court order si Vanessa sa kanyang bag. May karapatan na silang tingnan ang kalagayan ni Valentina. Kumatok si Vanessa, matatag at malinaw. Ginoong Alvarez, ako si Vanessa Herrera mula sa Child Protective Services. May legal kaming pahintulot na makita si Valentina Ortega. Walang tugon sa una, tapos may narinig na mga yabag. Mula sa loob lumabas ang boses, magaspang, pagod at balisa. Ano na naman ang kailangan niyo? Nananatiling matatag si Vanessa. Kailangan kong makita si Valentina at kailangan ko ng patunay na may karapatan kang alagaan siya. Bahagyang bumukas ang pinto, halos 2 pulgada lang. Mas mukhang lupaypay si Dante Alvarez ngayon. Mapupungay ang mata, walang kulay ang mukha, parang isang taong ilang araw nang walang tulog at unti-unting nawawasak. Ayos lang siya, bulong ni Alvarez. Halos hindi makatingin sa mata. Nanatiling kalmado pero matatag ang tono ni Vanessa. Naiintindihan ko pero kailangan ko pa rin siyang makita. Hindi ito opsyonal. Iniutos ito ng batas. Mahaba at mabigat ang katahimikan. Pagkatapos, may malalim na buntong hininga si Alvarez at binuksan ng tuluyan ang pinto. Tuloy kayo. Ang loob ng apartment ay kasing lungkot pa rin ng una nilang pagbisita. Halos walang laman, walang dekorasyon sa dingding, mumurahing kasangkapan, walang kulay, walang init. Hindi ito ramdam na tahanan. Pero may 2 bagay na kapansin-pansin, isang maliit na dilaw na kamiseta na nakatiklop sa sopa at isang pares ng maliliit na sneakers sa may pinto. Sila lang ang palatandaan na may batang naninirahan doon. Lumingon si Alvarez sa isang saradong pinto at tumawag, "Valentina, may mga taong gustong makausap ka." Tahimik. Walang tugon. Tumingin siya kay Vanessa halatang hindi alam ang gagawin. Mahiyain talaga siya. Lumapit ng marahan si Vanessa sa pintuan ng kwarto at marahang kumatok. "Hi Valentina, ako si Vanessa. Nagtatrabaho ako kasama ang mga bata. Ayos lang ba kung papasok ako sandali?" Ilang sandali ng katahimikan. Tapos isang mahinang tinig mula sa loob. "Sige." Maingat na pinihit ni Vanessa ang seradura at pumasok. Naiwan si Rivas sa hallway kasama si Eco, hindi inaalis ang tingin kay Alvarez na habang tumatagal ay lalo lang mukhang wasak. Hinagod nito ang batok at bulong. "Hindi ko inasahan to," sabi ng nanay niya, "ilang araw lang, pero ilang linggo na ngayon." Pantay ang tono ni Rivas. "Nasaan na siya ngayon?" Umiling si Alvarez, halatang inis. "Umalis ng bayan, sabi may problema siya, sabi tatawag siya, minsan lang siyang tumawag, pagkatapos nawala na." "Alam mo ba ang buong pangalan niya?" "Laura Ortega," sagot niya. "Dati siyang nakatira sa tapat. Tapos isang araw, kinuha lahat ng gamit niya at naglaho." Isinulat ni Rivas ang pangalan, na natiling malapit at tahimik si Eco, alerto. Sa loob ng kwarto, nakaluhod si Vanessa sa tabi ni Valentina. Nakaupo ang bata nang nakakurong mga binti sa luma at kupas na alpombra, yakap-yakap ang lumang teddy bear na nawawala ang isang mata. "At ikaw siguro si Ginoong Buttons," sabi ni Vanessa ng may kabaitan habang nakangiti sa laruan. Valentina ay saglit na tumingin pataas, pagkatapos ay muling ibinaba ang paningin. Parang marami siyang pinagdaanan, mahinang dagdag ni Vanessa. Bahagyang tumango si Valentina. "Pwede ba akong magtanong?" Malambing na wika ni Vanessa. Muli siyang tumango. "Naalala mo bang may asong pulis sa grocery store?" Nag-alinlangan si Valentina tapos bumulong, "Nakita niya ako." Lalong lumapad ang ngiti ni Vanessa. "Nasa labas lang siya. Gusto mo ba siyang makilala mamaya?" Isa pang tango. "At yung senyas na ginawa mo gamit ang kamay mo, naaalala mo pa ba yun?" Mahigpit na niyakap ni Valentina si Ginoong Buttons. "Natakot ako. Pero naging napakatapang mo.
Mahinang sabi ni Vanessa. Tumingala si Valentina. Hindi nagsasalita si Ginoong Buttons, pero sinabi ko sa kanya lahat. Sa hallway, tahimik na lumabas si Vanessa at lumapit kay Rivas. Tama na, mahina niyang bulong. Wala siyang agarang panganib, pero malayo siya sa pagiging okay. Hindi pa siya nakakakain ng maayos sa loob ng 2 araw. Walang oras sa pagtulog, hindi nakatala sa eskwelahan, walang bakas kung nasaan ang nanay niya. Napabuntong hininga si Rivas. Anong susunod? Ilalagay ko siya sa pansamantalang pag-aalaga, sagot ni Vanessa. Patuloy nating hahanapin si Laura Ortega. Kung lilitaw siya at mapapatunayang kaya niya, maaari nating pag-usapan ulit. Pero sa ngayon, kailangan ng batang ito ng mas mabuti. Humarap si Rivas kay Alvarez. Hindi ka naming kakasuhan, kalmado niyang sinabi. Pero hindi mo na siya pwedeng panatilihin dito. Napatulala si Alvarez, nanlaki ang mga mata. Wala naman akong ginawang masama. Hindi, mahinang sabi ni Vanessa. Pero hindi mo rin ginawa ang tama. Hindi mo siya anak at ang kailangan niya ngayon ay higit pa sa tirahan. Kailangan niya ng gabay, pagmamahal at kasiguraduhan. Kailangan niya ng tunay na pagkabata. Lumabas si Valentina mula sa silid, mahigpit na yakap si Ginoong Buttons. Maputla ang kanyang mukha pero pinilit niyang maging matatag. Yumuko si Vanessa hanggang magpantay ang kanilang mga mata. Valentina, dadalhin ka muna namin sa isang ligtas na lugar. Magkakaroon ka ng sariling kama, mainit na pagkain at may taong pwedeng kausapin. At syempre, sasama si Ginoong Buttons. Nanginginig ang boses ni Valentina. Babalik po ba si Mami? Ginagawa namin ang lahat para mahanap siya, malumanay na sagot ni Vanessa. At ipapaalam namin sa iyo ang bawat hakbang. Tumingin si Valentina kay Alvarez. Gumawa ka ng peanut butter sandwich para sa akin. Napaluha si Alvarez. Pasensya na, sinubukan ko pero hindi ko alam kung paano pa ang dapat gawin. Walang sinabing sagot si Valentina. Mahigpit lang niyang niyakap ang kanyang oso. Sa labas, naghihintay si Echo malapit sa hagdan. Pagkakita niya kay Valentina, agad siyang tumayo. Sa unang pagkakataon sa mga nakaraang araw, kumislap ang mukha ni Valentina. Hay! Mahina niyang bulong. Lumapit si Echo ng dahan-dahan, maingat. Lumuhod si Valentina upang salubungin siya. Dumampi ang dila ni Echo sa kamay ni Valentina at isinandal ng bata ang noo niya sa ulo ng aso. Napansin mo ako? Mahinang bulong niya, nanginginig ang tinig. Nanikip ang lalamunan ni Luca. Kinagabihan, nakaupo si Rivas sa sahig ng kanyang maliit na apartment. Nakaladlad ang mga paa habang inihahagis kay Echo ang kanyang luma ng laruan. Mahina ang tunog ng telebisyon sa gilid. Pagod na siya pero ayaw tumigil ng kanyang isipan. Pagsapit ng gabi, nailipat na si Valentina sa pansamantalang foster home. Ligtas na sa wakas. Nangakong personal siyang babantayan ni Vanessa at naisumite na rin ni Rivas ang kanyang ulat. Isang linya, ang bilugan ng panulat, nakaramdam ng panganib ang Kesham bago pa man ang sinuman. Mas mahalaga ang isang pangungusap na iyon kaysa sa buong bunton ng mga papeles. 10:17 ng gabi habang nasa bus at nag-scroll ng telepono, biglang lumitaw ang isang mensahe sa screen. Nahanap na si Laura Ortega, buhay. Nasa isang shelter sa hilagang bahagi ng estado. Tumakas siya mula sa pang-aabuso. Sinubukang makipag-ugnayan pero natakot na masundan. Gusto niyang makuha ulit ang anak niya. Detalye bukas. Tinitigan ni Rivas ang mga salita tapos lumingon kay Echo. Tama ka, simulat sa pool, mahina niyang bulong. Kumalabog ang buntot niya sa sahig at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, may naramdaman si Luca, tahimik, banayad na kapayapaan. Dumating ang umaga. Sa ilalim ng mapusyaw na kahel na langit sa Brookridge, kumalat ang liwanag na may dalang pangakong init. 7:03 ng umaga, ipinarada ni Rivas ang sasakyan sa istasyon. May mainit na kape sa isang kamay at si Echo ay alerto sa kanyang tabi.
Tumalon si Echo mula sa cruiser, nanginginig ang ilong sa malamig na hangin habang sinusuri ang paligid. Malaking araw, bulong niya habang hinihila ang kwelyo ni Echo. Alamin na natin kung sino talaga si Valentina. Sa loob, naghihintay si Sergeant Teresa Navarro, may makapal na folder sa mesa. Ang mukha pa lang niya ay nagsabing hindi magiging maikli ang pag-uusap na ito. Isara mo ang pinto. Utos niya nang hindi man lang tumingin pataas. Sinunod ni Luca. Humilata si Echo sa kanyang paanan. Banayad ang pagtama ng buntot sa tiles. Binuklat ni Navarro ang mga pahina. Matalim ang mga mata sa likod ng maninipis na salamin. Isang milagro ang nagawa ni Vanessa, sabi niya. Nahanap niya si Laura Ortega sa isang shelter 2 oras ang layo sa Riverside County. Gumamit siya ng peking pangalan. Kaya walang lumabas sa mga paghahanap. Yumuko si Luca. Kumusta siya? Maayos ang kalagayang pisikal, tugon ni Navarro, pero emosyonal, halos gumuho. Tumakas siya sa gitna ng gabi matapos siyang pagbantaan ng nobyo na papatayin siya kapag umalis. Wala siyang dinala kundi ang kaya niyang buhatin. Iniwang kasama si Valentina kay Dante dahil siya lang ang tanging pinagkakatiwalaan niya. Bakit hindi na siya bumalik? Tanong ni Luca. Sinubukan niya pero akala niya sinusundan siya. Natakot siyang kapag nakipag-ugnayan siya, madadala niya mismo ang lalaki kay Valentina. Napabuntong hininga si Luca. Kumibot ang tainga ni Echo sa tunog. Ngayon, ano ang susunod? Iniusog ni Navarro ang isang bagong file. Inaayos ni Vanessa ang isang pinagmamatiyagang pagkikita. Kung ayos ang lahat, mangyayari ito bukas. Pero ngayon kailangan natin ng interview para kumpirmahin ang kwento niya, alamin ang kalagayan ng isipan niya. Gusto kong sumama, sabi ni Luca. Hindi mo nasasakupan yan, paalala ni Navarro. Hindi ako pupunta bilang pulis, sagot ni Luca. Pupunta ako bilang taong unang nakarinig sa paghingi ng tulong ng anak niya. Dapat niyang malaman na may nakinig. Saglit na natahimik si Navarro, tapos tumango. Isama mo ang aso, alam mo na ang dapat gawin. Nakatayo ang shelter sa gilid ng Riverside, nasa pagitan ng isang lumang simbahan at isang abandonadong motel. Sa labas, karaniwan lang ang itsura nito, pero sa loob, naamoy ang lavender at bagong lutong tinapay. Malinaw at maaliwalas ang lugar. Parang tahanan, sa may pasukan sinalubong sila ni Vanessa. May ngiti siya, pero halatang pagod. Naghihintay siya, sabi niyang may kaba. Wala siyang kaalam-alam sa mangyayari. Tahimik na naglakad si Echo sa tabi ni Luca habang tinatahak nila ang pasilyo. May mga babaeng dumaraan, may bitbit na sanggol, may mababagal ang kilos, mga balikat na tila pasan ang bigat ng mundo. Sa common room, binuksan ni Vanessa ang isang pinto. Sa may bintana, nakatalikod ang isang babae. Naka-ponytail ang kanyang maputlang buhok at mahigpit na nakabalot sa kanyang payat na katawan ang kupas na sweater. Miss Ortega, malumanay na tawag ni Vanessa. Humarap ang babae, maputla ang kanyang mukha at mamumula-mulang mga mata at may pagkakahawig na agad nakilala ni Luca. Kamukha siya ni Valentina. Kayo po ba ang pulis? Tanong niya sa mahinang tinig. Tumango si Luca. Opo, Officer Rivas, at ito si Echo. Lumapit ang aso at mahinahong umupo sa tabi niya. Napuno ng luha ang mga mata ni Laura. Dahan-dahan siyang lumuhod, iniunat ang kamay patungo sa aso. Kwento ni Valentina tungkol sa kanya, bulong niya. Sinabi ng anak niyang nakita siya ng aso na si Echo lang talaga ang nakapansin. Idinikit ng shepherd ang ulo sa tuhod ni Laura. Banayad ang paggalaw ng buntot nito. At doon tuluyang nadurog ang emosyon ni Laura. Bumagsak siya sa sahig at nagtungo silang tatlo sa isang tahimik na sulok habang inaasikaso ni Vanessa ang mga papel. Sa gitna ng mga luha, nagsimulang maglahad si Laura. Ikinuwento niya si Santiago Morales, ang lalaking minsang mahinahon pero kalaunay naging marahas. Ang kanyang galit ay naging pagbabanta. Sinabi raw nito na kapag sinubukan niyang umalis, kukunin nito si Valentina habang buhay. Naniwala ako, bulong niya, kaya umalis ako bago pa niya magawa.
Lumambot ang boses ni Luca. Bakit hindi mo siya isinama? Umiling si Laura. Alam kong wala akong matatag na pupuntahan. Mga shelter, lumang sasakyan, sofa ng kaibigan. Ayokong idaan siya sa ganon. Si Dante nakatira lang sa kabila. Gabi ang trabaho, hindi umiinom, ni minsan hindi sumigaw kay Valentina. Akala ko ilang araw lang ito. Tumango si Luca, kalmado ang tono. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo base sa sitwasyon mo. Tinakpan ni Laura ang mukha gamit ang mga kamay. Hindi ko akalaing aabutin ito ng ganito katagal. Gabi-gabi akong nangangakong babalik. Pero tuwing makikita ko ang truck niya malapit lang, natataranta ako. Akala ko binabantayan niya ako. Sinabi ni Vanessa na sinubukan mong tawagan si Dante minsan, mahinahong tanong ni Luca. Oo, amin ni Laura. Nagtago ako sa likod ng basurahan sa isang gasolinahan gamit ang mumurahing flip phone na binili ko gamit ang mga bariyang pinulot-pulot ko. Tumingin si Luca kay Echo. Ligtas ka na ngayon, mahina niyang sabi. Pati si Valentina. Pinunasan ni Laura ang kanyang pisngi. Pwede ko ba siyang makita? Bukas ng umaga, malumanay na sagot ni Vanessa. Hindi inaalis ang tingin sa mga papel. Dadalhin namin siya rito. Ligtas at may gabay. Gusto naming maging maayos ang pagkikita para sa inyong dalawa. Tumango si Laura, nanginginig ang tinig. Naiintindihan ko. Kinagabihan sa Brookridge, mag-isa si Rivas sa kanyang mesa. Ang liwanag mula sa computer, ang tanging ilaw sa kwarto. Binuksan niya ang isang file na may pamagat na Valentina Ortega. Observations at tinipe ang huling tala. Nahanap ang ina. Mapagkalinga, madiskarte, sugatan sa emosyon pero matatag. Lahat ng kilos ay mula sa hangaring magligtas. Pagkakahiwalay ay dulot ng agarang panganib, hindi ng pagpapabaya. Tumutugma ang kaso sa senaryo ng paglikas mula sa karahasang domestiko. Tumingin siya kay Echo, nakakulubot sa tabi ng ref, nakapatong ang isang paa sa isang luma at galos na tennis ball. Ikaw ang gumawa nito, mahina niyang bulong. Ikaw ang nagbalik ng ina sa isang bata. Kumalabog ng minsan ang buntot ni Echo sa sahig. Kinabukasan, sumikat ang araw na may gintong liwanag, dala ang sariwang samyo ng tagsibol. Sa waiting room ng foster home, nakaupo si Valentina habang mahigpit na yakap si Ginoong Buttons. Nakalaylay ang kanyang mga sapatos sa ere, hindi pa abot ng kanyang mga paa ang sahig. Nakasuot siya ng matingkad na pink na hoodie at malinis na maong, pero ang mukha niya ay may dalang marupok na pag-asa. Lumuhod si Vanessa sa tabi niya. Valentina, naalala mo ba ang pinag-usapan natin? Ngayon na ang araw. Maingat na tumango si Valentina. Narito na ang nanay mo, sabi ni Vanessa. Matagal kanyang hinanap at ayos na siya ngayon. May ningning na sumiklab sa mga mata ni Valentina. Mananatili ba siya? Titiyakin naming oo, sagot ni Vanessa. Sa dulo ng silid, bumukas ang pinto. Pumasok si Laura. Agad nagtagpo ang kanilang mga mata. Mami, mahina ang bulong ni Valentina. Lumuhod si Laura, bukas ang mga bisig, nanginginig ang boses. Nandito ako, anak. Hindi siya agad tumakbo. Lumakad si Valentina ng dahan-dahan, maingat, parang sinusubukan kung totoo nga ba ang lahat. Pagkatapos, hinayaang mahulog si Ginoong Buttons mula sa kanyang mga kamay at sumiksik siya sa yakap ng kanyang ina. Parang huminto ang hininga ng buong silid. Walang nagsalita pero puno ng luha ang mga mata. Pati si Luca ay tumalikod muna, nilabanan ng kurot sa kanyang lalamunan. Si Echo ay nanatili sa may pinto, kalmado, dahan-dahang kumakalabit sa sahig ang kanyang buntot, isa, dalawa. Tumingin siya kay Luca na parang sinasabing, hindi ito katapusan, ito ang simula. 3 linggo ang lumipas at maagang dumating ang tagsibol sa Brookridge. Namumulaklak na ang mga dogwood sa kahabaan ng Maple Street at ang hangin ay may halong amoy ng bagong gupit na damo at honeysuckle. Ibinaba ni Officer Rivas ang bintana ng cruiser habang dumaraan sa isang tahimik na school zone. May hawak na kape mula sa gasolinahan sa isang kamay.
Habang mahinang bumubulong ang scanner sa background, nasa passenger seat si Echo, nakalabas ang ulo sa bintana, pumipikit-pikit laban sa hangin. Walang tawag ngayon, walang habulan, walang krisis. Isang mabagal na patrol lang sa mga kapitbahayang kabisado na niya ang bawat kanto. At napagtanto ni Rivas ang isang bagay. Ang mga araw na tila walang nangyayari, iyon ang pinakamahalaga. Doon lumilitaw ang maliliit na detalye at minsan ang maliliit na detalye ang siyang nakapagliligtas ng buhay. Sa Brookside Elementary, nakapila ang mga dilaw na bus sa gilid ng kalsada, mahinang sumisitsit ang kanilang preno. Bumababa ang mga bata mula sa hagdan ng bus, tila alon ng mga backpack na mas malaki pa sa kanilang mga katawan, habang ang tawanan ay umaalingaw-ngaw at ang ilan ay may hila-hilang bag ng soccer o kahon ng violin. Maingat na ipinarada ni Rivas ang cruiser sa tapat ng school gates, bahagyang yumuko bilang bati sa mga staff habang sinisipat ang mataong eksena. Sa tabi niya, biglang umangat si Echo. Napansin ni Rivas ang galaw at tumingin sa kanya. "Ano yon?" mahinang tanong niya. Hindi umungol o tumahol si Echo, nakatingin lang siya sa bakod, matatag. Sinundan ni Rivas ang direksyon ng tingin niya. Sa malayong sulok, may isang batang babae, mga 6 na taong gulang lang. Nakadikit ang maliit na mukha sa bakal na rehas at nakasabit ng maluwag sa balikat niya ang isang navy na jacket. Mahigpit niyang yakap ang isang kupas na pink na backpack. Hindi siya kumakaway, hindi tumatawag, naghihintay lang. At doon, halos hindi pansin, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay. Bukas ang palad, nakatiklop ang hinlalaki sa loob, at marahang ibinaba ang 4 na daliri. Nanlamig ang dugo ni Rivas. Binasag ni Echo ang katahimikan sa isang maikli, mababang tahol. Mabilis na ipinarada ni Rivas ang sasakyan, patay ang mga ilaw. "Dito ka lang," sabi niya, saka siya bumaba. Maingat at kalmado ang bawat kilos niya, gaya ng isang pulis na kumakausap sa estudyante. Habang papalapit siya sa gate, napansin niyang nanigas ang bata pero hindi tumakbo. Lumuhod si Rivas, banayad ang boses. "Kamusta ka? Ako si Officer Rivas. Pwede mo bang sabihin ang pangalan mo?" Nanginginig ang mga labi ng bata. Tumingin siya lampas kay Rivas, hindi sa kanya. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Rivas sa mahinahong tono. Yumuko ang bata at bumulong. "Si Mama sana ang susundo sa akin." "Sige," tumango si Rivas. "Gusto mo ba tulungan kitang hanapin siya?" Mabilis na tumango ang bata, masyadong mabilis. Napatingin si Rivas pabalik sa paaralan habang papalapit ang isang guro. "Ayos lang ba ang lahat?" tanong nito, halatang may pag-aalala. "Aayusin namin ito," sagot ni Rivas ng kalmado. Pero may hindi magandang kutob siya. Ang ekspresyon ng bata ay may parehong munting liwanag na nakita niya noon kay Valentina. At ang ganong klasing pag-asa madalas hindi nanggagaling sa ligtas na tahanan. Ang pangalan ng bata ay Aria Mendoza, grade 1. Pumasok siya kaninang umaga, pero paliwanag ng guro, wala pang dumarating na magulang para sunduin kahit lagpas 1 oras na. Walang sulat, walang tawag. Nanatiling kalmado si Rivas. Dinala niya si Aria sa loob, binigyan ng juice box at tinawagan ng emergency number sa record. 1 ring lang ang una bago naputol. Ganon din ang sumunod. Mula sa labas, muling tumahol si Echo, matalim at may tono ng babala. Napausal si Rivas. "May mali." Makalipas ang kalahating oras, dumating ang Child Protective Services. Muling nagsimula ang proseso, ibang bata, parehong hakbang. Off-duty si Vanessa Herrera, kaya isang mas batang social worker, si Amanda Delgado, ang humalili, kalmado at profesional. Maingat siyang nakipag-usap kay Aria, mga simpleng tanong lang. Kakaunti ang sagot, pero malinaw ang mga palatandaan. Madalas na hindi sinusundo, hindi regular na pumapasok, mga pasa na nabanggit noon sa ulat pero walang nakasunod. Idinagdag ni Rivas ang mga napansin niya.
Habang nag-uusap sila, tahimik na lumapit si Echo kay Arya at umupo sa tabi niya kahit walang utos. Saglit na nag-alinlangan ang bata pero iniabot ang kamay at hinaplos ang ulo nito. Ang bait niya, mahinang sabi ni Arya. Lumuhod si Rivas sa tabi niya. Echo ang pangalan niya, magaling siyang makinig. Mahinang tumango si Arya. Sinabi ko sa kanya, si Mama minsan sobrang nagagalit. Hinawakan ni Amanda ang siko ni Rivas. Isa na namang babala. Mahinang sabi niya, tahimik na tumango si Rivas. Simula na naman. Pagsapit ng hapon, nailipat si Arya sa pansamantalang pangangalaga habang nagsimula ang investigasyon. Umuwi si Rivas na pagod, si Echo nakakulot sa sofa ni hindi man lang tiningnan ang laruan niya. Pinainit ni Rivas ang natirang chili, tumayo sa bintana habang lumulubog ang araw, iniisip ang mga pattern. Isang senyales ang naglapit sa kanya kay Valentina. Isa na namang senyales ang nagdala sa kanya kay Arya. Dalawang batang babae, dalawang tahimik na panawagan, parehong kilos, parehong matang puno ng takot. Umupo siya sa harap ng laptop at nagbukas ng blankong dokumento. Pamagat, Echoes They Leave Behind. Nagsimula siyang mag-type. Hindi ito malakas, hindi ito lantad. Minsan, ang pinakatahimik na sigaw sa isang silid ay hindi tunog. Isa itong galaw ng kamay, isang tingin, isang asong hindi tumitigil sa pagtitig. Isang batang hindi masabi ang sakit niya, pero pilit pa ring nagpapapansin. Umangal siya sa upuan. Sumulyap si Echo mula sa sahig, kumampay ng isang beses ang buntot. Nahuli mo na naman, sabi niya. Kumurap si Echo at ibinaba ang ulo sa mga paa. Pagsapit ng Lunes, bumisita si Rivas sa bagong tahanan ni Valentina, isang malinis na duplex sa silangang bahagi ng bayan. Nakakuha na ng part-time na trabaho si Laura sa isang lokal na klinika at sa tulong ng mga support programs, unti-unting muling bumabangon. Pagbukas ng pinto at makita ni Valentina si Echo, nagliwanag ang mukha niya. Mr. Buttons, tingnan mo kung sino to. Sigaw niya, sabay takbo at yakap sa leeg ng aso. Tinanggap ni Echo ang yakap gaya ng palagi, banayad, matatag, hindi natitinag. Ayos ka ba, sweetheart? Tanong ni Rivas. Tumango si Valentina ng may pagmamalaki. Tinuturuan ulit ako ni Mami ng mga letra at pinapayagan na niya akong buksan ang bintana pag mainit sa gabi. Lumabas si Laura sa pintuan. Iba na ang itsura niya ngayon. Mas maayos, matuwid ang tindig, may liwanag na muli sa mga mata. Salamat, mahinang sabi niya. Umiling si Rivas. Ikaw ang patuloy na lumakad pasulong. Ako, pinagdudugtong ko lang ang mga piraso. Hindi, sagot ni Laura, matatag. Huminto ka, napansin mo, nakita mo. Karamihan hindi na ginagawa yan ngayon. Sandaling natahimik. Pagkatapos bumasag ang munting tinig ni Valentina. Nakita ulit ni Echo ang isa pa? Tumingin si Rivas sa kanya. Oo, sagot niya. Isa pang batang babae, katulad mo. Nakunot ang noo ni Valentina. Ginawa ba niya ang senyas? Ginawa niya, kaya iniligtas din siya ni Echo. Kinagabihan, idinikit ni Rivas ang bagong guhit sa kanyang ref. Gamit ang Crayola, iginuhit ni Valentina sina Echo, Mr. Buttons, si Valentina mismo at isang matangkad na lalaking nakablo at may badge. Nakatayo silang magkakahawak kamay sa ilalim ng maliwanag na dilaw na araw. Sa itaas, sa magulong sulat, salamat sa pagtingin sa akin. Matagal niya itong tinitigan, lampas sa inaasahan bago niya hinaplos ang tenga ni Echo at bumulong. Hanapin na natin ang susunod. Sa gubat sa labas ng Brookridge, nakatayo si Echo sa gilid ng isang malawak na clearing, tahimik at alerto. Tumama ang sinag ng umaga sa kanyang balahibo, kumikislap ang hamog sa damuhang paligid. Kumibot ang tainga niya sa ingay ng isang ardilya. Ilang hakbang sa likod, umiinom ng kape si Luca, tahimik na humahanga sa kanya. Sa liwanag ng madaling araw, para siyang inukit sa ginto, isang timpla ng likas na talino at lakas. Hindi mo ako maluloko, bulong ni Rivas. Hindi lang to para umihi, no?
Hindi gumalaw si Echo. Nagtatrabaho siya kahit hindi naka-duty, laging nararamdaman ang hindi napapansin ng iba. Samantala sa bayan, unti-unting nagbabago ang takbo ng buhay. Si Valentina Ortega ay nasa paaralan na nagbabaon, nag-aaral ng baybay, kahit baligtad pa ang ilang letra. Nagsasabing ayaw niya ng carrots pero gustong-gusto ang music class. Natutulog pa rin siyang yakap si Mr. Buttons at siya na rin ang pumili ng sariling nightlight. Si Laura patuloy sa muling pagtindig, mga session sa counselor, part-time sa klinika at grupo ng suporta na nagpapaalala sa kanyang hindi siya nag-iisa. Nagugulat pa rin siya sa biglaang ingay at doble kung i-check ang mga kandado, pero humihinga na siya muli ng totoo. At si Dante Alvarez, ang kapitbahay na dating nagbantay kay Valentina, ay nagsimula ng kumuha ng night classes para maging certified childcare worker. Nang tanungin kung bakit, simpleng sagot niya, "Ang tanging mabuti kong nagawa ay ang pagbantay sa batang yon. Gusto ko pa sanang dagdagan yon." Totoo ang alon, isang senyales ang naging simula at isang aso ang tumugon. Patuloy si Rivas sa pagpapatrolya pero iba na ang kanyang mga mata. Napapansin niya ang paraan ng pagyakap ng mga bata sa magulang sa oras ng uwian, ang maliliit na sulyap sa mga grocery, ang mga simpleng kilos na kayang magkwento ng buong istorya. Nagsimula rin siyang magturo sa akademya part-time ng kursong tinatawag na Human Behavior in Canine Patrol. Pinaghalo niya ang tunay na kaso at likas na instinct at si Echo ay laging naroon sa bawat lecture. Wala ni isang kadete ang nawawala sa atensyon habang nandoon siya. Sa dingding ng silid-aralan, sa isang simpleng frame, nakasabit ang guhit ni Valentina, mga stick figure, isang malaking aso at yung mga buhol-buhol na salita, "Salamat sa pagtingin sa akin." Tuwing may nagtatanong tungkol dito, palaging ikinukwento ni Rivas ang buong kwento. Isang maulang hapon ng Huwebes, tumunog ang telepono ni Rivas. Hindi ito mula sa dispatch, si Vanessa Herrera ang tumawag. "Libre ka ba?" tanong niya. "Lagi," sagot ni Rivas. "May isang bata, foster placement, tahimik, ilang. Dumating kagabi galing ibang county, iba ang pinanggalingan pero pareho ang katahimikan, pareho ang tingin." "Saan siya ngayon?" "Temporary shelter. Hindi pa siya nagsasalita mula nang dumating." Saglit na katahimikan. "Dalhin mo si Echo." Lavender ang kulay ng silid, may mga sticker ng paru-paro na unti-unti nang nababakbak sa dingding. Malalambot na muwebles ang sinusubukang gawing maaliwalas ang lugar, pero halatang pansamantala lang ang lahat. Nakaupo ang bata sa sahig, nakatupi ang mga tuhod, nakaharap sa sulok. Pumasok si Rivas ng dahan-dahan, binibigyan siya ng espasyo. "Si Echo to," sabi niya sa banayad na tono. Tahimik din siya, nakikinig lang. Kusang gumalaw si Echo, lumapit, umupo sa tabi ng bata at inilapat ang ulo sa kandungan nito. Nanginig ang bata, pero unti-unting kumalma. Maingat na iniangat ang kamay at dahan-dahang ipinatong sa likod ni Echo. 10 minutong katahimikan. Pagkatapos sa pinakamahinang tinig, nagtanong ang bata, "Tinatago ba niya ang mga sekreto?" Bahagyang ngumiti si Rivas. Yan ang pinakamagaling niyang gawin. Kinagabihan, nakaupo si Rivas sa porch habang mahinang pumapatak ang ulan sa bubong na yero. Nakakulot si Echo sa paanan niya. Binalikan niya sa isip kung paano lahat nagsimula, hindi sa mga sirena o sigawan, kundi sa isang batang babae sa cereal aisle, yakap-yakap ang teddy bear, humihingi ng tulong kahit walang sinasabi. Inisip niya ang manipis na guhit sa pagitan ng paglalakad palayo at ang pagtulong at kung paanong sa bawat pagkakataon si Echo ang humila sa kanya pabalik. Ilang linggo ang lumipas, may dumating na package sa mailbox ni Rivas. Walang nakalagay kung sino ang nagpadala. Isang nakatiklop na papel lang sa loob. Isa na namang guhit mula kay Valentina. Ngayon, hinati niya ang pahina sa 2 eksena. Sa una, nakatayo si Echo sa harap ng batang babae sa grocery store. Sa isa pa, nakaupo si Echo sa tabi ng ibang bata sa isang shelter.
Sa ibaba, sa hindi pantay na sulat, isinulat ni Valentina. Nakikita niya ang lahat ng bata, pati yung mga tahimik lang. Pagkalipas ng ilang linggo, nag-organisa ang departamento ng isang munting pagtitipon. Walang formalidad, kape, donuts at ilang salita mula sa hepe sa loob ng squad room. Hindi hinangad ni Rivas ng pagkilala, pero hindi naman para sa kanya ang plake na ibinigay, para yun kay Echo. Nakasulat, para kay Echo, na nakikinig kapag walang ibang gumagawa nito. Hindi man marunong magbasa si Echo, pero parang naintindihan niya. Umupo siyang mas matuwid, taas noo, at kumampay pa ang buntot habang kinukunan ng litrato. Patuloy ang pagtakbo ng panahon, ang mga linggo'y naging buwan. Dumadating at umaalis ang mga tawag, nagbabago ang ritmo ng bayan kasabay ng mga panahon, pero nanatiling matatag sina Rivas at Echo. Paminsan-minsan habang nagpapatrolya, dumadaan sila sa paaralan, grocery o parke at biglang hihinto si Echo. Hindi hihila, hindi tatahol, basta titigil lang. At palaging humihinto rin si Rivas dahil minsan ang simpleng pagpansin ay sapat na. Minsan ang paghinto ang pinakamatapang na pwedeng gawin ng isang tao o ng isang aso. Isang hapon, habang nasa trapik si Rivas sa Main Street, napansin niya ang isang pamilyar na tanawin, isang babaeng blonde na tumatawid kasama ang batang babaeng may hawak na lunchbox, may nakalaylay na teddy bear sa braso. Hindi siya kumaway, hindi siya tumawag, pinanood lang niya ng tahimik. Tumayo si Echo sa passenger seat, kumakampay ang buntot. Oo nga, mahinang bulong ni Rivas, may ngiti, ayos na siya. Nang matapos na ang opisyal na serbisyo ni Echo, hindi na kumuha si Rivas ng bagong K9 partner. Hindi niya kinaya. Sa halip, nagsimulang magboluntaryo silang magkasama sa trauma response para sa mga bata, mga ospital, crisis shelter, emergency center, mga lugar kung saan madalas ay walang salita ang mga bata para sa pinagdaanan nila. Hindi man palaging gustong magsalita ang mga bata, pero palagi nilang pinagkakatiwalaan si Echo. At minsan, isang sandali ng tiwala lang ang kailangan para magsimulang maghilom. Hindi lahat ng kwento nagtatapos sa sirena, sa korte o sa balita. Ang iba, nagtatapos sa isang tahimik na aso, sa isang matamang paghinto, at sa isang senyas na siya lang ang nakakakita. Dahil minsan, ang pinakadakilang bayani sa isang silid ay yung may 4 na paa at hindi kailanman nagsasalita. At minsan, ang pakikinig ang siyang nakakaligtas ng buhay. Salamat sa pagsama sa paglalakbay na ito, kasama sina Echo, Officer Rivas at ang mga batang pinili nilang samahan. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na inspirasyon mula sa mga K9 units sa iba't ibang panig ng bansa. Mga tahimik na naglilingkod araw-araw at bumabago ng buhay sa paraang hindi madalas napapansin. Ngayon, nais ka naming marinig, nakakita ka na ba ng tahimik na katapangang nagbago ng lahat? Ano sa tingin mo ang nagbibigay sa mga hayop gaya ni Echo ng kakayahang damhin ng malalim ang sakit ng tao? Ibahagi ang iyong kwento sa comments. At kung tumimo sa puso mo ang kwentong ito, sana'y mag-subscribe ka at ibahagi rin ito sa isang taong kailangang maipaalalang may pag-asang dumarating sa pinakatahimik na paraan.